Ayan guys, so welcome back again sa aking YouTube channel. So pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po kay Lovely Emboscado doon po sa vlog ni PB Team Nonoy sa panibagong vlog niya. Kasi nga nakarating na talaga or nakauwi na talaga sila Ate Lovely Emboscado kasama ng kanyang mama na si Ate Daisy. So in this video is pag-uusapan po natin yung dalawang topic na nabanggit or napag-usapan nila PB Team Nonoy sa vlog niya. The first one is about po doon sa reason kung bakit nga ba pumunta sila ng Maynila. The second one naman is about naman sa bunsong anak ni PB Team Nonoy. Ni Ate Lovely Emboscado. So first thing about po sa reason kung bakit nga ba pumunta sila ng Maynila. Hindi ko alam kung agree kayo sa akin, pero para sa akin kasi is yung reasoning ni Ate Daisy, yung mama ni Ate Lovely, is parang walang puntos or walang point. Ang reason kasi daw kung bakit sila pumunta ng Maynila ay dahil sa cellphone. Ayan. So ang sabi ni Ate Daisy, ang mama ni Ate Lovely, na ano daw tawag niyan, last December daw is bonus daw kasi ng kanyang kinakasama or asawa niya doon sa Maynila, at yun nga sinabihan daw siya na bibilhin sila ng cellphone, kaya agad silang lumakad papuntang Maynila. So lumakad ang sabi nila is naglakad lamang talaga sila. So naglakad ng Hitch or nakisakay hanggang sa nakarating ng Maynila. At yun nga, nakabili sila ng cellphone doon na worth 20k ba yun? And hindi lang isang cellphone kundi dalawang cellphone, kasi bago umuwi ng Davao or bago sila umuwi doon sa may Governor Generoso, Davao Oriental, ay binilhan din nila ulit ng cellphone or bumili sila ng isa pang cellphone para kay Ate Lovely Emboscado na worth 2k plus ba yun? I'm not sure. Pero yung cellphone nila is China lang din. So ang sabi nga ni PB Team Nonoy sa kanila, na hindi naman kailangan na mamahalin yung cellphone para may magamit lamang talaga sila makapractice sa kanilang pagkanta. At the same time, hindi kailangan pumunta ng malayo kasi ang dami namang cellphone na China na naka-display or ibinebenta dito sa Davao regions, especially doon sa kanilang lugar sa may Governor Generoso, sa may Tibanban, Governor Generoso, Davao Oriental. Maraming cellphone doon, mga China phone na naka-display. Pero yun nga, nangyari na ang nangyari. Nakarating sila ng Maynila nang dahil lamang po sa cellphone. Pero inulit ko nga po na yung reasoning ni Ate Daisy is wala talagang points para sa akin. Ang hirap intindihin ni Ate Daisy. So sabi nga ng iba na maybe yung mama ni Ate Lovely talaga yung dahilan kung bakit nga ba nagkakaganyan si Ate Lovely. Pero wag na lang natin masyadong pag-uusapan yan. Yung pag-uusapan na lamang talaga natin yung about sa reason na wala talagang points yung reason, kumbaga unreasonable pala yung reason kung bakit nga ba pumunta sila ng Maynila. Imagine guys, iniwanan yung 1-month-old na bata ng dahil lamang sa cellphone para makabili ng cellphone sa Manila. So wala talaga. So anyway, pag-usapan naman natin yung bunsong anak naman ni Ate Lovely Emboscado, yung sinasabi niya na anak daw ng Bombay. So ito na naman, may sabi na naman ng ng mama ni Ate Lovely na si Ate Daisy. Ang sabi niya, natawa ako doon, hindi ko alam kung matawa ba ako or maiyak or magalit, malungkot. Sabi kasi niya, yung kung halimbawa daw may kakantahan si Ate Lovely, syempre may talent fee. So yung pera daw is iipunin niya kasi ibabayad niya sa magiging manager ng baby, ng bata. O imagine guys, kukuhanan niya ng manager ang bata guys, kasi pag-aartistahin daw niya ito. 1-month-old, ilang months na ba yun? 5 months or 4 months na yata ito yun ngayon. So napakabata pa para sabihin niyang ganon. Kumbaga, ang ginagawa ni Ate Daisy is itawag niyan, hindi naman sinasabi sa pinagkakapirahan niya ang bata, just like what she did kay Ate Lovely. Sa murang edad is nasabak na nga po sa mga contest, ganito ganyan. Pero mali kasi talaga yung sinasabi niya na kukunan ng manager, ito ganyan, alam mo yun. At tapos sabi pa ni PB Team Nonoy sa kanya na yun nga, nakakaawa yung bata, hindi naman kailangan na sa murang edad na ganoon ay gagawin na niyang artista, isasabak na sa kung ano-ano ganyan, kukunan ng manager, gagastos, ganito ganyan. Syempre gagastos naman talaga kung kukuha ng manager kasi kailangan pa yung i-workshop, mga trainings, if ever singer yung bata, so kailangan ng voice coach, ganito ganyan, marami yung gagawin, so kailangan talaga ng gastos.
Kaya sabi ni PB Team Nonoy na wag niyang gawin iyon kasi kawawa yung bata. At the same time kasi yung bata is wala pang kaalam-alam kung anong nangyayari sa paligid niya, sa mundo niya. Iba kasi talaga yung yung malaki na yung bata, siguro kung malaki na yung bata, yung may na ba, pag-iisip na, yung alam na ng bata kung anong ginagawa niya, at alam na niya kung ano ang gusto niya, yun siguro pwede na. At depende rin sana sa kung ano ang gusto ng bata. Sundin dapat nila Ate Daisy at Ate Lovely yun kung anong gusto ng bata paglaki nito. Hindi yung ipinupush nila na ganito ang gawin mo, ganito, ganyan. Kasi parang ganun ang nangyayari kay Ate Lovely Emboscado simula nung bata siya, parang nakokontrol siya ng kanyang mama na ganito, isasali kita sa ganito, ganyan. Para siyang parang si Ate Daisy, meron siyang frustration sa kanyang sarili siguro na siguro hindi niya nakamit ang pangarap na ito na magiging singer or isang sikat na singer, kaya ipinupush or i-transfer niya ang pangarap niya sa kay Ate Lovely at ngayon naman sa kanyang apo na napaka-cute naman sana na bata at pwede talagang mag-artista, pero yun nga, nakakaawa. Kaya sabi ni Team Nonoy na wag muna sa ngayon kasi nga maliit pa at nakakaawa yung bata kung mangyari man. So yun, pero talagang ewan ko kay Ate Daisy, talagang ipinipilit niya na gusto niya maging artista yung bata ngayon. Sabi nga niya, sagot niya kay PB Team Nonoy na yung mga anak nga daw nila Raymond Bagatsing, sila ba yun nabanggit niya, Maxine Magalona ba yun? Ayan, ikino-compare niya ang kanyang apo sa mga artista. Iba naman kasi yung mga batang yun kasi sila Maxine Magalona is ang mga magulang or especially ang kanyang papa is artist na talaga, artista, singer, rapper, ganoon. Kaya parang nadala na rin at naging artista. And syempre mayaman sila, so hindi problema sa kanila magkakaroon ng mga coaches or mga managers para sumikat. And at the same time, artista na nga po ang sikat na artista kumbaga. Tawag niyan, pasensya na nawala ako. Nag-acid reflux ako. Anyway, so yun, ewan ko ano nga bang reasoning ni Ate Lovely, Ate Daisy, pero sana ipag-pray natin na makinig sila sa mga sinasabi ni PB Team Nonoy sa kanila, kasi ang ginagawa naman ni PB Team Nonoy is para din naman sa kanila, para sa ikakabuti nila, especially ng mga bata. Kasi yun nga, tama nang sabi ni PB Team Nonoy na if ever na hindi talaga mapangalagaan ng maayos ito yung mga bata at yung nag-iisang pakiusap ni PB Team Nonoy sa kanila na wag niya lang dalhin kung saan ang mga bata or especially yung maliit na bata, katulad ng ginawa nila sa panganay na anak ni Ate Lovely na kung saan dinadala kahit napakainit, nakakaawa yung bata. So kapag nakita doon ng PB Team Nonoy na mangyari iyon, ay automatic daw anytime ipapakuha niya sa DSWD ang mga bata. Kaya yun, sana makinig sila nang sa ganoon is hindi makuha sa kanila yung bata at yung pangarap ni Ate Daisy na maging artista ang kanyang apo balang araw ay matupad pa. Ayan, so yun, wala ba akong nakalimutan kung ano na lang mga pinagsasabi ko. So anyway, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat at bye for now po.